Ang laki po ng mga isiniglan ng kalamansi natin mga katribya. Mula po nung makahitit po siya ng patubig. Ayan, no. Yung po kanyang dahon mga katribya talagang sumigla. Pati na rin po mga katribya po yung ating bunga. Ayan, kakapit na po siya ngayon. Ito, tuyo na po ito. Ito po yung mga saan po ay nasisira. Dami po mga bunga pong mga maliliit. Meron tayo pang January. Ito naman makukuha ito mga katribya po ng ating December. Malilintog na sa December to. Yan. Yung atin naman pong gasaresa, January naman yan. Yung naman pong ating gamais pang Pebrero. Kaya bawat buwan meron po tayong inaasahan na harvestin itong ating kalamansi. Yan po ang isa sa kagandahan mga katribya ng ating continuous po na pag-aalaga. At nagbago po tayo ulit ngayon ng panibago pong sabog. Kaya meron naman po tayo uling inaasahan. Yung pong ilalabas na bulaklak po nito pang Marso naman po natin. Imagine ninyo mga katribya, hindi pa po dumarating po yung buwan na yon, meron ka na kagad antimano na inaasahan. Ganyan ang kalamansi. Kumbaga, alam nyo na kung ikaw ay aani or hindi. Maliban na lamang kung hindi po natin aalagaan. Pag hindi po ninyo nalagaan, lalo na hindi nyo po tinubigan ang ating pong kalamansi, ayan, diyan na po mga katribya po unti-unti na po malalaglag po ang bunga. Kaya isa po sa matipid po rin na alaga mga katribya, yung mga ka-farmers natin na wala pong gastos. Yun, yung hindi po mag-aabono, yung hindi po sila mag-insecticide. Ayan, wala pong gastos yon. Lalo na kung hindi ka magtutubig, lalong walang gastos. Kaya lang, huwag ka huwag ka namang aasa na ikaw naman ay aani. Kasi una-una, hindi mo ginastusan ang iyong kalamansi. Pero pag ginastusan po ninyo mga katribya, eto na po ang magiging resulta. Meron kang inaasahan. Ito yung tinatawag nating bangkong buhay. Alam niyo mga katribya, ang mga magkakalamansi, sa halos buong tag-araw lang po sila nakakatsempo ng magagandang presyo. Dahil hindi po kasi lahat ay mayroong patubig na kagaya po ng ganito. Hindi naman po lahat ay po pwedeng tubigan kasi gaya po sa parte po ng Visayas saka sa Mindanao, kung tag-araw dito, doon po sa kanila tag-ulan. Hindi sila makapagpabunga po ng marami kagaya po rito sa amin sa Nueva Ecija, Tarlac, Pangasinan, Isabela. Kasi dito nakapagpapatigang po tayo ng ating kalamansi. Pero po sa lugar o probinsya na kung saan ay linggo-linggo po ay umuulan, mahirap po makapagpatigang o makapagpabunga. Kaya ang ginagawa po ng ating mga kababayan, ang hinahatol po natin sa kanila, naglagay po sila ng pataba or abono para mamulaklak ang kanyang kalamansi. Pero pagka yung kalamansi naman mga katribya, busog po sa abono, hindi rin po siya naglalabas po ng bulaklak. Kaya kailangan gugutumin din natin ng ating pong kalamansi. Na pag nakita natin medyo magulang na po yung dahon, medyo brown na, tagal ka hindi nag-abono, tsaka mo lagyan. Ayun, doon sigurado mga katribya, magkakaroon ng bulaklak ang kalamansi po ninyo. Kakaroon ng harvest. Kaya eto, tubig-tubig tayo mga ka-farmers. Ito'y pangalawang araw natin na pagpapatubig. Medyo marami-rami po tayong natubigan po ngayon kasi hindi po mabirya ang ating makina. Kumbaga tuloy-tuloy na rin pati yung daloy ng tubig natin. Kaya sa umpisa medyo mahirap lang dahil naninibago tayo. Matagal-tagal po kasi tayong hindi nagtubig. Wala po noong tag-ulan. Ngayon eto na siya. Nakakakalahati na rin tayo ng ating pagpapatubig mga katribya.
Kaya meron pa po tayong natitira na isang araw at kalahati pa ng ating patubig. Yan. Ang kagandahan po pagka po okay po yung daanan niya, hindi po kalat-kalat. Yan po yung ating pong sinasabi sa ating mga subscriber na po pwede kayo magpa-araro ito sa pagitan na ito. Ayan, patiklop o yung pasaboy dito sa gitna para po yung inyo pong tubig doon ang daan sa kalamansi. Ayan. Ang nangyayari, merong nagpapa-araro sa kalamansi sa mismong daanan niya doon sa mismong inararuhan. Dapat ang mismong tubig nandun sa mismo sa kalamansi. Yan po ang inyong magiging pinakakanal. Hindi po dito natin araro tapos yung pong araro, yun ang ating pong tutubigan. Ang nabusog nun, yung inararuhan mo. Pero yung kalamansi, hindi po siya nabusog. Pero kung ang daloy ng tubig ninyo mga katribya ay nasa kalamansi po mismo, matagal po ang busog niyan. Kaya matagal ang ulit nito. Kasampung araw, tsaka ulit tayo magtutubig. Kaya sa loob ng isang buwan, 3 beses tayo nagtutubig sa ating kalamansi. Kung minsan naman, humihigit pa ron dahil pagka nagkakasabay-sabay po yung ating mga makina, siyempre maghihintay ka na matapos yung kasunod para ko naman uli ang tutubig. Gano'n kasi sa amin, by schedule. Bagamat meron po tayong mga makina, kaya pagka nagkasabay-sabay po yan, ay talagang pag marami pang lupa na yung iikutan bago ka makarating sa isang lugar, tuyo na po yung una mong tinubigan. Kaya continuous. Yan po lang po mga katribya ang mahirap po sa atin sa tag-araw. Talagang doble sipag dahil magtutubig tayo. Kung hindi naman ganun mga katribya ang gagawin natin, hindi po tayo kakatsiyan po ng magandang presyo. Kaya dyan naman po dumadali ang mga magkakalamansi itong tag-araw na yan. Kaya pagpasok na itong Nobyembre, tapos itong Disyembre, libo na lahat po ang presyo ng kalamansi natin. Hindi na po yan bumababa ng 800, 700, depende kung talaga pong sobrang dami na ng bunga, doon lang po bumabagsak siya. Pero pagka ganyan kalimitan, halos mga presyong libo na, 1,100, 1,000, 1,200, ganan. Kaya yan po, pagdating naman po ng buwan ng Disyembre, ayan, umisa sumisipa yan, mas humihigit pa sa 1,000. Ayan, minsan nagwa 1,500, 1,600. Pag naswertehan mo, paabot po ng 2,000. January, ganun din, mataas din po ang presyo niya. Ang halos talagang pinakabagsak po nito ay ang August saka po September. Talagang nasa 500 yan, 450. Tuloy nakaraan taon 450. Itong nakaraan pa lang September, 450 po ang presyo. Tapos first week ng October hanggang second week, at sumipa na lang siya, tumatapos-tapos ang October. Ayan, dire-diretso na ngayon, na 1,000 na ang kalamansi. Bakit hindi po tayo mga katribya po sisipagin sa ating pong pag-aalaga? Pagka nakikita natin ang ganda po ng ating kalamansi na marami pong bunga. Kahit sabihin na nga po natin mga katribya na palagi natin bumaba ang presyo nito, sulit pa rin dahil kukunin na natin sa dami ng bunga kaysa naman doon sa walang bunga. Ito yung ating tinatanggal, ang ating magic fruit. Ito yung ating suki na ng ating mga subscriber, ang magic fruit. Tingnan naman ninyo mga katribya po yung bulaklak ng kalamansi po natin, no? Yan po yung pinanggalingan po ng pinagpitasan, kung ilan po yung bulaklak niya. Ito, yan po yung pinagpitasan, no? Ito po yung bulaklak. Ilang baka pala? 6. Kaya lang, di naman lahat po yan na magtutuloy.
ito rin ang pinagpitasan, ito rin po kapalit. Lahat po ng mga dulo mayroong mga sunong na bulaklak, kaya dyan po manggagaling ang marami pong sanga. Sa bawat pinagpitasan na yan, yan na may bulaklak, may kasama pong dahon. Yan po mga katribya po yung ating pinaka-pruning, kaya kumakapal, lumalago ang ating kalamansi. Pinagpitasan, bunga, mayroong bulaklak. Ngayon pong natubigan pa siya, yung mga bakante na yan, magkakaroon ulit po ng bulaklak yan. Meron na pa tayo mga buko na siya, may tagtag, bagong tagtag. Ang kalamansi po ay napakasipag mamunga, ay sobra. Kaya pagka hindi mo talaga inintuan ng alaga, ay continuous ang pagbibigay po ng bunga nito sa atin. Kaya napakalaki pong pabor sa may-ari. Kaya yun po ang atin namang sineshare po sa inyo, para at least meron rin po kayong pabor na makuha sa alaga ninyong kalamansi. Dahil tayo, marami na tayong pabor sa kalamansi natin. Ilan po tayong maiinip sa inyo pong alaga, at tsak aali kayo. Paano mga katribya, hanggang dito na lang po ang ating pong vlog. Kita-kita na lang po tayo po bukas para pasusunod po natin na episode. At minsan pa, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. God bless sa inyong lahat. Bye bye. Ito po mga katribya po yung masamang lagay ng ating puno. Ayan, nag-yellowish na po siya at nalalanta. Di natin alam kung ito po ay dahil sa init o sa tuyo, o di man kaya baka may fungus ang puno niya. Ilagyan po natin siya ng organic. Ngayon malalaman po natin kung ito po ay makakapag-survive. Kaya kung may fungus po ang puno nito, hindi na po niya kayang pulahin. Pero kung hindi naman dahil sa fungus, dahil sa tuyo lang, makaka-recover ito doon po sa abono nating nilagay ni Sir Marvin. Ayan. Sayang naman kung ito po ay mamamatay. Palitan na lang po natin na panibago. Pero kung hindi naman, maraming salamat. Busugin po natin sa tubig. Yan, after po natin ng patubig, paglalabas uli po ang mga damo, magsusulputan ng mga yan. Kaya naman ay spray po tayo ng ating herbicide. Ayan, yung mga buko natin, tapos yung mga bulaklak, mga buo. Sulitin na po natin itong patubig, ang ating ikalawang araw ng patubig sa kalamansi. Ayan. Yellowish na po mga katribya po yung kanyang dahon. Kaya mamamatay na ito kung tutuusin. Pero try pa rin natin, baka sakali makasurvive.